araw. Ito na nga po yung oras ng paniningil. Sa pag-file ng kaso o reklamo laban po dito kay Martin Romualdez ay sumama po itong si Doc Loren Badoy. At ang nag-file ng kaso, kagaya sa nangyaring press conference natin nakaraan, yung media forum, ay si Atty. Topacio, Atty. Jimmy Bundok, Atty. Congressman Alvarez at ang grupong Citizens Crime Watch upang ireklamo sa city prosecutors ng Quezon City at ng ombudsman itong si Tambaloslos at ang kanyang mga kasamahan. Natawid po sa isyo ng bicameral report. At ito naman po ang kini-question ng kampo naman ni Attorney Vic Rodriguez, number 56 para sa Senado, na ito po ay posibleng maideklara na unconstitutional dahil questionably po at ang pinag-uusapan po dito ay ang mga blankong line item na may katumbas po na 241 billion. Kaya ang tanong, sino po yung nag-fill in the blank? Kaya makonsidera ito umanong kasong pagnanakaw or kriminal. At ito po pakinggan natin mga kababayan ang mga matitinding revelasyon ni Doc Loren Badoy. Nakaw sa Pilipino, hindi na nahiya. Tapos nakikipagkuntsabahan pa sa CPP, NPA, NDF. This is a pattern. Yung pagnanakaw sa Pilipino ng kongresong ito na hindi na natin ito pwedeng pabayaan kasi pag pinabayaan natin ito, ano ang itinuturo natin sa mga anak natin? Ito yung sinasabi natin, we are not Filipinos for nothing. Hindi tayo papayag na sasalingin tayo ng ganito, ng mga kurakot, na mga binigyan natin ng tiwala natin, na tinatraidor tayo ng ganyan, the worst budget. Diba? Ang sinasabi nila sa atin, kayang-kaya namin kayong babuyin. Pero ang sinasabi natin ngayon dito sa kasong ito, hindi pwede. Yon, tama po yan. We are not Filipinos for nothing at hindi po tayo papayag dyan, mga kababayan po natin. At maraming salamat po sa mga matatapang, no, na mga abogado na nag-file ng reklamo laban dito kay Tambaloslos at sa kanyang mga kasamahan. Ito na po yung sinasabi nating paniningil. At kailangan magbayad sila, mga kababayan po natin. Kasi ultimo po yung legal, no, at documented na confidential fund ng Office of the Vice President natin dahil gusto nilang tanggalin, abay ginagawa nila ng kung ano-anong kwento or allegation, mga kababayan. Pero ngayon, ito po is talagang may mga dokumento na nagpapakita na may paglabag di umano ng falsification of legislative documents. And thanks God po sa mga matatapang, mga maisog, no, na mga opisyalis po, no, at the same time itong mga future senador po natin na nananindigan kung ano po yung tama. Linawin lang po nila, wala po itong pamumulitika. At hindi rin po ito diversionary tactics. Wala po itong connection sa isinusulong po ng mga buaya na impeachment laban kay Vice President Sara. At nakakahanga po ang tapang nitong ni Doc Loren Badoy, no? Ilang beses na po sila ipinatawag, no? Na-contempt na po ito, pinatawag na naman ulit ito sa Kongreso para sa TRICOM. Pero hindi po sumusuko, kaya nakakabilib po itong si Doc Loren Badoy. Patuloy natin, napakaganda po mga kababayan ang kanyang mga komento. Kayang gawin yan sa Pilipino. So napakahalaga na nandito tayo at nagpapasalamat tayo kay Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jimmy Bondok, kay Ferdy Topacio, Citizens Crime Watch, former Speaker Bebot Alvarez. Kasi tumatayo sila para sa Pilipino at tayong lahat dito na sumusuporta. Pero mo, pag hindi natin ginawa ito, pag hindi nila ito ginawa, ang sinasabi natin, gawin nyo yan, pwede niyo kaming nakawan, pwede kahit anong kababuyan, gawin nyo. Ito hindi lang nakaw yan. Corruption kills. Marami nang napatay itong mga magnanakaw na ito. Doon lang sa flood control projects, ilan ang nalunod dyan. Pag pumunta kayo sa PGH ngayon, iiyak kayo. Katulad ng nangyari nung pagpunta ko doon. Kasi nung panahon ni PRRD, ang ganda-ganda. 100 million binibigay. Ito ngayon, yung PhilHealth ginalaw. Diba? So ano ibig sabihin na pag pumunta kayong PGH, nakaratay ang mga kababayan natin pinakamahihirap. Nandun sila sa corridor. Yung iba nangingisay pag nagsisisure kasi wala na talaga. Hindi ginawang priority ito. Ninakawan nitong kongresong ito ang pinakamahihirap nating mga kapatid at ninanakaw nila sa atin ang mga yung bright future ng mga anak natin at ng bansa natin. So tama itong ginagawa natin. We are not Filipinos for nothing at sinasabi natin dito, hindi ninyo kami pwedeng salingin at sinasabi natin ito sa future ng mga magnanakaw. Gawin nyo kung anong gusto ninyong gawin. Pero hindi kami papayag, hindi
papayag ang Pilipino. Dito ako I'm so proud, very proud of this moment na pinapatunay natin na talagang duyan tayo ng mga magigiting. Yan ang lineage natin. Yan ang tinuro sa atin ng mga magulang natin, mga lolo natin. We are standing on the shoulders of people, of Filipinos who sacrificed ilang buong kasaysayan ng Pilipino. Maraming ang nagsakripisyo para sa kalayaan na ito at para hindi halayin ang Pilipino. At dyan tayo tumatayo ngayon. Reaction nyo lang, Dok, doon sa speaking of priority, yung educations, bakit yun ang hindi nila priority instead of dito nga po sa DPWH, bakit po yun ang kanilang priority? Unang-una ang DPWH kasi ang Kongreso ay punong-puno ng mga contractors. Alam naman natin yan. Alam natin hindi yan tanga. Number 2, so alam na natin yan, para yung pera pupunta sa kanila, mga magnanakaw, no? Diba yun yung sinasabi natin na nakita natin? Number 2, kasi itong mga ito, nakita natin dyan sa ayuda na yan, meron ba silang tinayo kahit na isang eskwela? Alam mo sa mga IPs, mga kapatid nating IPs, kasi umaakat ako ng bundok. Naglalakad ang mga batang IP 2-3 oras lumulusong sa ilog para lang makapag-aral. Doon ba, meron ba silang binigay na pera para man lang doon? Wala na yung barangay development program, hindi na umaandar talaga. So, ibig sabihin, bakit nila ginagawa yan? Kasi itong mga ito, gusto nila mangmang ang Pilipino. Gusto nila naglilimos tayo. Gusto nila ang loyalty natin sa kanila. Gusto nila, pag tinapunan tayo ng pera naman natin, magpapasalamat tayo sa mga hayop na yan. Diba? So, yan ang Yun, hayop talaga mga yon. So grabe to, yung pagbabago ngayon mga kababayan natin, no? Hospital, yung mga farm to market road. So wala na ngayon, no? Yung nasimula ni PRRD, no? Itong si Doc Loren Batoy, itong ginawang mga proyekto po ng NTF-ELCAC. So talagang wala talaga, hindi na nila ngayon sinisikap, no, na maipagpatuloy. At napakalaking proyekto kung tutusin ng DPWH. Pero bakit yung mga daan po sa atin sa mga major roads, minsan bulok-bulok pa, no? Maraming butas, hindi nila nare-repair. At itong issue po ng flood control lang, no? Na napakalaki ang pera. Imagine nyo ha, mayroon pa pong issue sa flood control, hindi pa po nare-resolba, hindi pinaimbestigahan. Pero, di ba, nag-budget sila ngayon ng mahigit 200 billion, no? Diyan po sa issue ng flood control na yan. So tama po itong sinasabi ni Doc Loren Batoy na talaga matindi ngayon ang ginagawa nitong nasa Marcos administration. At kung bakit may napakalaking pondo ngayon ang DPWH. gusto nila. Hindi tayo papayag dyan. Pera natin yan. At yung traditional politics, yung patronage politics, padrino, tapusin na natin yan. Ang gusto nating maging bansa parang Singapore. Napag-iwanan na tayo yung sinabi ni Vice President. Napag-iwanan na tayo ng kahit mga kapitbahay natin, mga kapatid natin na nasa ASEAN. Dati ang sinasabi natin, hinahabol natin, Japan. Biglang naging Thailand. Ngayon, naunahan na tayo kahit Cambodia. Ang natira na lang Laos. Diba? So napag-iwanan tayo. And the quality of a nation will depend on the quality of its citizens. At ang gusto natin ay ang mga anak natin ay edukado. Kasi yan ang hope, yan ang pag-asa ng ating bayan, ang mga anak natin. Okay. Busbad, anong ka? Reaction lang po sa si Sandro Marcos kasi yung kauna-una may impeachment ni BP. Reaction niyo. Lisandro, so, itong si yung tatay, at saka yung binigay niyang rason, bakit sinabi yung itatapon yung words personal vendetta? Sandro, sino ba yan? Ano na yun? Sino ba siya? Watch lang yan ni Martin Romualdez, nagabigay lang yan ng kape, bigla naging deputy, majority floor leader. Sino siya? Senior pa, Senior deputy. And everything that he has, like his father who's a loser like him, everything that he has was given to him. Wala silang na-prove dahil lang sa apelyido na yan na sana magmula ngayon hindi na makakabalik sa gobyerno yung mga yan. Yun, dapat hindi na po makabalik yung mga yan. Kaya magtulungan po tayo mga kababayan po natin na
pagtulungan po natin na manalo po si Atty. Vic Rodriguez at lahat po ng mga miyembro ng PDP at kasama po itong si Doc Mata, no? Para hindi na po sila makabalik at lumakas po ang puwersa ng mga Duterte allies po nating mga ordinaryong Pilipino diyan sa Kongreso. Kung hindi man sa Kongreso at sa Senado, syempre, no? Lower and upper house, mga kababayan po natin. At syempre tulungan natin itong Ipanao, no? Na kasama po sa mga representatives. Pangalawang nominee po itong si Doc Lorin Badoy, pangatlo po itong si Ka-Eric, no? So yan po yung ating mga susuportahan. Alam mo itong si Sandro Marcos, mga kababayan po natin, no? Ginawa nilang personal ang rason ng impeachment ni Vice President Sara. Napakababaw kung titingnan po natin. Kasi ang tinitingnan niya kung bakit daw po siya pumirma ay yung naging remark ni Vice President Sara dahil sa inis ni Vice President Sara sa kanilang pinagagawa, no? At dahil wala po silang utang na loob kung gaano nilang binabastos si BP Sara, ganon din po kay PRRD, no? Sabi ni BP Sara, no, na huhukayin niya itong si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani at itapon doon sa dagat sa West Philippines. At maraming pabor actually doon para maramdaman po nila yung pagiging traitor po nila. Tapos ngayon, sasabihin nila na i-impeach sila si BP Sara dahil corrupt daw, mali daw yung paggamit ng confidential fund. Iputangin ng tatay niya nga, di ba? 4.5 billion ng confidential fund, hindi naman iniimbestigahan. Tapos, ang kapal pa ng mukha na magkokomento dahil lang daw dyan. Tapos sasabihin nila, impeachable daw si BP Sara. Anong impeachable dyan? Di ba? Yan po ay isang remark ng isang taong nagagalit na dahil sa kanilang ginagawa, no? At hindi nila pagtanaw ng kahit respeto man lang, hindi wala nang utang na loob, respeto na lang sa taong nagpalibing sa kanilang ama at sa kanyang lolo na halos mahubulok na 4 na dekada ng kapal ng mukha, no? Tapos ngayon siya pa yung piling biktima. Ay, yes ko, Charis. So yung Sandro Marcos na yan, ano bang nagawa niya sa buhay niya para maging ganyan siya? Yan ang naging kongreso natin. Dahil lang sa mga apelyido ng mga magulang nila. Pero marunong silbi yan, hindi. Ang alam niya ni Sandro, mag-party at mag-monopolize ng vape industry. Diba? Yan. At ano pa yung sinasabi niya? Halatang halata na yung sinasabi ng tatay niya na dinipensahan agad ng tatay niya yung impeachment. Yung president na yan, sinasabi niya, he has nothing to do with the impeachment, and yet right away, siya yung nagdedepensa. Diba? At ito namang parang yung ginawa niya doon sa budget. Wala naman siyang pakialam dyan eh. Hindi naman siya kongreso, pero agad-agad nagdepensa siya. Si PRRD daw was lying. Iba na pahiya siya. Hindi kasi sinungaling si PRRD. Hindi siya budol katulad mo. Buong time na nagsisilbi ako kay President Duterte, ang lagi naming naririnig, ito yung ipinangako ko sa mga kababayan natin. May ibig sabihin sa kanya, yung word of honor. Yan ang mga totoong lalaki. Yan ang mga totoong tao. Na meron sila yan ang character. Pag meron kang ipinangako, gagawin mo yan. Yun ang tama, no? Pag may pinangako, totoo pa rin. Kay Marcos Jr. ngayon, mga kababayan po natin, no? Lahat ng mga pinangako ay nabudol, no? At ang yabang pa mag-claim ng mga proyekto na sinimula ni PRRD at tapos lang ngayon sa kanyang termino. Pero siyempre, ang pundo yan talagang pinaghirapan, no? Hinanap kung saan pwede makautang, makapag-loan, pakuhanan ng pundo ang mga proyekto kaya kiniklaim nitong si Marcos Jr. Pero nasa na nga ba yung kanyang mga pangakong pabahay, no? Yung murang bigas, tubig, kuryente, self-sufficient sa pagkain natin, no? Sa mga produktong pang-agrikultura. Wale. Dahil napupunta po sa mga politiko na kanilang kaalyado. Obviously, binabayaran. So yan ang nakikita natin ngayon. No again, never again kay Marcos. Never. Dok, pabol na lang. Reaksyon nyo doon sa press conference ni BP Sara na sinabi niyang God save the Philippines. Yes, God really save the country. We are in a very dark, napakadilim na kabanata ng ating kasaysayan na kung saan komunista na tayo, mga kapatid. Ang nagpapaandar ng gobyerno ngayon ay ang CPP, NPA, NDF. Akala ni Martin Romualdez, ni Bobong Marcos na pakikipag-alyado nila sa CPP, meron silang attack dogs at kontrolado nila. Hindi nila nakikita, yung nakikita ko lang maliwanag. Puppet lang sila. So God save our country. Pero mo, katulad na sinasabi ni Vice President, I am full of hope.
Bakit? Lumalaban tayo. Lumalaban tayo at maraming regalo ito. Yung nag-sign ng petition na yan, yung impeachment, sinabi nila sa taong bayan, magnanakaw ako. Yan si Mitch Kahunay, uy, nakakahiya. Gina-justify pa niya. Yung mga akap na yan, gina-justify niya ang katiwalian. Marami sa kanila nagsasabi mas mabuti pang kunin namin yung pera at pupunta ang pera na yan sa inyo, mga kababayan ko. Gina-justify nila ang plunder at hindi naman talagang pupunta yan. Pustahan pa tayo sa mga bahay nila. Tingnan natin, diba? At saka hindi yun yung punto. Ang punto, sumunod tayo sa batas. Wala dapat pork barrel. Dapat lahat, bawat sentimo na kinukuha ninyo sa gobyerno, dapat may resibo kayo. Hindi ko to sinasabi na parang salita lang kasi nung kami ni PRRD noon, kahit yung toll ticket ko, dinidikit ko yon lahat, bawat resibo kasi tinuro sa amin ni PRRD habang kumakain kami. Sinasabi niya, araw-araw na kumakain kami nila PRRD. Yan ang ulam natin. Piniritong isda, merong sabaw, merong dessert, merong prutas. Okay na yan. Kasi hindi natin pera yan. Pera ng taong bayan yan.